Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Magsipagyaman kayo sa paggawa ng kabutihan at magsilago kayo sa karunungang makalangit. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paghubog ng Diyos sa tao ay tungo sa kanyang ikabubuti. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kalakip sa paghubog ng tao ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, at ang kanyang kalooban. Sapagkat ang tao ay dapat mag-aral at matuto. At sa kanyang pagkatuto o aking mga iniibig na mga kapatid, ipinakilala sa kanya ang karunungan. At ang karunungan niyaan ang nagpakilala sa kanya ng katotohanan. At ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa bawat isa sa inyo. Dapat nga umunlad ang karunungan ng isang ako o aking nga iniibig na mga kapatid upang matutunan niya kung papaano maglingkod sa kanyang kapwa, kung papaano makisalamuha sa kanyang kapwa, sapagkat kayo, aking nga iniibig ng mga kapatid, ay bahagi ng kabuuan. Sa pamamagitan ng karunungan o aking nga iniibig ng mga kapatid, natutunan ng tao ang magkawang gawa. Natutunan ng tao ang magpakababa o aking nga iniibig na mga kapatid. At ang tinatawag na kalooban, dito itinuturo ng kabatlayaan kung paano kayo magpigil sa paggawa ng kalikuan. Sapagkat dito hinuhubog ang tinatawag na disiplina, kagandahang asal na dapat matamo at may pakita ng tao sa kanyang kapaligiran. O aking nga iniibig na mga kapatid, ang mga sangkap nito ay lahat ay nagtuturo upang sa ganon ang isang ako na dati na sa kadiliman at ngayon sa kaliwanagan na ay wag nang bumalik pa ng pagkaalipin ng kasalanan sa buhay na kanyang pinagdaanan. O aking may iniibig na mga kapatid, marami ng karunungan ang itinuro ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. At ang karunungan ito, aking mga iniibig na mga kapatid, naway manatili sa inyong buong kaakuan. Ang karunungan ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay magsisilbing tungkod, muog ng inyong mga pagkatao upang saan man kayo dalhin ng inyong mga panyapak, ipagtatanggol ninyo at ipagtatanggol nyo ang pananampalatayang inyong nakilala sa loob ng paturuan ng diwa. Dito sa katurang espiritismo o aking nga iniibig ng mga kapatid, kayo ang magpapatotoo. Kaya magpapakilala kung gaano kadakila ang katuroang espiritismo. Sapagkat marami nang itinuro sa bawat isa sa inyo na sa inyong ituturo naman sa inyong kapwa o aking nga iniibig na mga kapatid. Lalo't higit na sa inyong mga kasambahay na kulang pa ng pananalig
at tiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyong mga kasambahay, na kulang pa ng karunungan makalangit, o aking nga iniibig na mga kapatid, dito ninyo ihayag kung gaano kagdakila ang katuroang espiritismo, sapagkat hanggang doon sa kaaway, hanggang doon sa inyong kinapupuotan, ay maalis nawa ang sudyang sa inyong mga puso upang sa ganon, sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, manatili ang kapayapaan na siyang minimithi ng inyong mga kakuan. Hanggat nariyan ang kapuotan sa inyong mga puso, mahirap nga mamahay ang kapayapaan sa inyong buong kakuan o aking nga iniibig na mga kapatid. At kayo, na lagi na nakikipagniig sa mga kabatlayaan, huwag ninyong sayangin ang panahon sa inyong pagkaluluklok sa upuang yan, o aking nga iniibig mga kapatid, sapagkat hindi lamang kayo umuupo sa inyong mga luklukan. Kayo tagapakinig, at kung kayo tagapakinig, o aking nga iniibig mga kapatid, ipapakita nito sa pamamagitan ng paggawa. Paggawa na mayroong pag-ibig, paggawa na mayroong kabutihan na nanggagaling sa dalisay na puso. O aking nga iniibig na mga kapatid, hinahalina ko ang bawat isa sa inyo na magpatuloy sa inyong paghakbang sa buhay na yan. Madapa man kayo ng maraming beses sa aking nga iniibig na mga kapatid, nariyan palagi ang kamay ng dakilang Ama na laging umaantabay sa bawat isa sa inyo. Panaligan ninyo at pagtiwalaan ninyo hanggat nariyan nagpatotoo kayo sa inyong pananampalataya, hanggat nagpapakatapat kayo sa inyong pananampalataya, o aking nga iniibig na mga kapatid, iingatan kayo at iingatan kayo ng dakilang Panginoon. Ano ang wika sa Santong Kasulatan? Ang nanatili na kumakapit ng mahigpit sa tunay na puno ng ubas, na lang iba kundi ang dakilang Panginoon, mananatili ang kanyang pag-ibig sa inyo. Mananatili ang kanyang kabayayaan, o aking nga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ano din ang sa Santong Kasulatan? Dumating man ang tagutom sa inyong kalagayan, kayo ay mga bubusog. Sapagkat walang tuwid na tao, walang mabuting tao, nagpapalimos ng tinapay sa kapaligiran. Sapat ang lahat ng mga ito ay kinalulugdan at kinahabagan ng dakilang Panginoon. O aking nga iniibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo at magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Magpatuloy kayong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa at magpatuloy kayong manatili sa kanyang pag-iibig. Sapagkat yan ang kailangan ng isang ako. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-ibig, natutunan ninyo ang maglingkod. Natutunan ninyo ang magdasal. At natutunan ninyo magparaya at magpakaamo sa inyong kapwa. O aking nga iniibig ng mga kapatid, hari nawa. Ang mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito'y nawa'y maging kapaki-pakinagbang nawa sa inyong mga espiritu, sa inyong kaluluwa, at higit sa lahat, kapakapakinabang nawa sa inyong mga buong kakuan. O aking na iniibig ng mga kapatid, ano ang wika ng tao, ng kanilang kapanahunan, at ito inyo na nadidig na. Ang nagtatagumpayan niya ay hindi umuurong. Ang nagtatagumpay ay nagpapatuloy. Ang nagtatagumpay hanggang doon sa sinapupunan ng nagkilang Ama, naway, maging karapat-dapat ang isang ako, o aking na iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, Efeso 2:8 hanggang 10. Pakibasa. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay, ang aking inihandog sa bawat isa sa inyo, at naway manatili sa inyo
ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan, at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, walang nagpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang akong muling ibinababa at ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, dito sa sanglibutan ay maraming daan. Marami mga bagay na siyang patuloy na magbibigay sa inyo ng kasiyahan. Tunay na magbibigay sa inyo ng kabuuan. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, magbibigay nga ba ito ng kaunlaran sa inyong mga espiritu na siyang patuloy ngang nagnanais ng salita ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung patuloy nyo lamang pinapaunlad ang inyong mga sariling ako dito sa sanglibutan, ay patuloy at patuloy nga manghihina ang inyong mga espiritu, sapagkat ito ay nangangailangan nga ng tubig, ng tinapay na nagmumula nga sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, panatilihin nyo ang buhay ang inyong mga espiritu, ang inyong mga sariling ako sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, sapagkat kayo nga'y tatawaging mapapalad, sapagkat nagkaroon nga kayo ng pagkakataon na makalakbay dito sa sanglibutan, nang sa gayon mas maunawaan ninyo ang pag-aaral ng dakilang Panginoon, nang sa gayon ay mas maunawaan ninyo ang inyong mga sarili, nang sa gayon mas maipakita ninyo ang pagkakawang gawa sa inyong mga kapwa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naririto nga lamang tayo dito sa sanglibutan na ito, nang sa gayon matupad natin ang tungkulin natin bilang isang mag-aaral ng kaitaasan. At nang sa gayon, mas maunawaan natin ang mga pag-aaral na ibinibigay sa atin ng dakilang Panginoon. Kaya't gamitin nga natin ang pagkakataon na ito ng mayroong katalinuhan, sapagkat ito ang bahagi na ibinigay sa atin ng dakilang Panginoon, na siyang ang pahalagahan natin, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat sa pagkakataon na ito, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na siyang makalakbay sa mga iba't ibang bagay. Sa pagkakataon na ito, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maunawaan ang mga iba't ibang bagay ukol sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, sana hindi mawala ang pasasalamat ninyo sa dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ng simpleng panalangin ay maipapakita ninyo ang pasasalamat ninyo sa Kanya. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, naway hindi mawala ang pag-ibig ninyo para sa dakilang Panginoon, at hindi lamang sa harapan ng dakilang Panginoon, kung hindi sa inyong mga kapwa. At paano nyo nga ba ipapakita ang pag-ibig ninyo sa kapwa? Sa simpleng pagbabahagi ng salita ng dakilang Panginoon, ay maipapakita mo na ang pagkakawang gawa sa inyong mga kapwa. Sapagkat ikaw ay nagbabahagi ng liwanag sa kanila, ikaw ay nagbibigay ng direksyon sa kanilang mga buhay, na siyang patuloy ngang nawawala dito sa sanglibutan.
Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi ka nga lamang tatanggap at tatanggap ng pag-aaral ng dakilang Panginoon kung hindi ikaw ay magbabahagi sa inyong mga kapatid, sapagkat sila'y karapat-dapat din sa katotohanan ng salita ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang mapapalad na tao nga ang siyang nagbabahagi sa kanyang mga kapatid. Kaya't ipakita ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon na karapat-dapat nga kayo sa biyayang ito, na karapat-dapat kayo sa pagkakataon na ibinigay niya sa inyo. Kaya't ipakita ninyo ang karapat-dapat na katangian ng isang mag-aaral na siyang tunay na naglalakbay sa paaralan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, patuloy ninyong pagbungahin ang butil na ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon na siyang patuloy na magbibigay sa inyo. Patuloy na magbibigay sa inyo ng tagumpay sa pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, panatilihin ninyong maging masipag, panatilihin ninyo ang pagiging matyaga, sapagkat ang taong masipag ang siyang nagtatagumpay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway ang liwanag ng dakilang Panginoon nga ang siyang patuloy na maging landas ninyo at maging daan ninyo sa pinakadulo. Sapagkat maaari nga dito sa sanglibutan, maraming mga bagay na siyang mga akit sa inyong mga mata, sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban. Ngunit kung mayroon nga lamang kayong isang dakilang Panginoon, ay sa Kanya kayo mananatili at sa Kanyang liwanag nga. Sapagkat sa pamamagitan niya ay naroroon ang tunay na kapayapaan, naroroon ang tunay na pag-ibig at kasiyahan na siyang patuloy niyong ang hinahanap dito sa sanglibutan. Nagaano man katagal kayong maglakbay ay hindi niyo pa rin ito mararamdaman, ni makikita, sapagkat kung kayo'y mananatili lamang sa dakilang Panginoon at sa Kanyang mga pag-aaral, ay doon nyo nga tunay na malalaman na ang tunay na kapayapaan ay nasa dakilang Panginoon. Ang tunay na kasiyahan ay nasa Kanya. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, ipagpatuloy nyo nga ang paglalakbay ninyo tungo sa katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Marahil nga sa pinakaunat na kayo ay mahihirapan. Sapagkat dito nga sa sanglibutan na ito, maraming daan na siyang magbibigay sa inyo ng magbibigay nga sa inyo ng kabiguan. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, kung kayo ay may tiwala sa harapan ng dakilang Panginoon, ay malalaman nga ninyo na sa anumang bagay na madaanan nyo dito sa sanglibutan ay patuloy pa rin nananatili sa inyo ang dakilang Panginoon na siyang handang gumabay sa lahat at bawat isa. Kaya't panatilihin ninyong naglalakbay sa isang landas lamang, nang sa gayon makita ninyo kung ano ba ang karapat-dapat para sa inyo. At nang sa gayon, unti-unti niyong maunawaan ng mga pag-aaral ukol sa Espiritu. Nang sa gayon, mabigyan ninyo ng sapat na pagkakataon ng inyong mga espiritu na siyang makapag-aral sa paaralan ng dakilang Panginoon. At nang sa gayon, patuloy nga itong manatili sa katotohanan ng dakilang Panginoon. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ang inyong panatilihin sa inyong mga sarili. At naway, kayo aking mga iniibig kong mga kapatid, ang siyang maging modelo nga sa inyong mga kapatid, nang sa gayon makita
nila ang tamang kaugalian ng isang mag-aaral. At kayo nga aking mga iniibig kong mga kapatid, ipakita ninyo ang tama sa harapan ng inyong mga kapatid. Ipakita ninyo kung ano ba ang karapat-dapat para sa isang mag-aaral na nag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon. Naway, kagaya na lamang ng paglalakbay ng dakilang Panginoon dito sa sanglibutan na ito, na ipakita niya ang tamang paggalaw, tamang pag-uugali ng isang mag-aaral. Kaya't naway aking mga iniibig kong mga kapatid ay maging halimbawa nga ang dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, nang sa gayon malaman natin kung ano ang tama at kung ano ang hindi para sa ating na siyang nag-aaral sa utos ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway ang pag-ibig nga at ang liwanag na siyang maghari sa lahat at bawat isa. At dito ko sa inyo iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang muling maghari sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang dakilang Panginoon, patuloy na nagbabahagi ng katotohanang salita sa lahat at bawat isa. Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking binabati sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay nagtanim ng kanyang biyaya sa lahat at bawat isa sa mga kalooban ninyo. Sa tiwala na sa tamang panahon ay mabuksan ninyo kung ano nga ang kawangis sa Kanya at ito ay magamit ninyo sa pagtupad ng inyong mga tungkulin kahit saan man kayo karapat-dapat na maroon. Kaya nga't kayo ay naririto sa lupa, kayo ay binigyan ng biyaya, kayo ay binigyan ng anyo sa laman, nang upang sa gayon kung ano man ang tungkulin ninyo rito, ito ay maganap. Kayo ay binaba rito sa lupa, binigyan nga ng anyo, sapagkat ang pagtitiwala sa inyo ng ating dakilang Ama ito ay lubos at ito ay tapat. Ngunit, gaano karami nga ba sa inyo ay natatakot na masira ang pangako ninyo sa harapan ng ating dakilang Panginoon? Nang inyong tungkulin, ito ay magaganap. Nang inyong pag-aaral, ito ay matutuloy. Gaano karami nga ba sa inyo ay mayroong takot na ang ating dakilang Ama ay makita ang inyong pagkapalpak sa kabila ng inyong pangangako? Katotohanan, katotohanan, kayo ay napaparito sa lupa. Kayo ay napaparito sa aking harapan. Ngunit gaanong karami nga ba sa inyo ay tunay na naridito, hindi lamang sa laman, kundi sa espiritu? Buksan ninyo ang inyong mga mata, hindi lamang ang mata ng inyong ginagamit sa ngayon, sapagkat paano ninyo lulubusang maunawaan ng pag-aaral na aking iniwiwika sa lahat at bawat isa sa mga iyo. Katotohanan, katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, sa tagal ninyong pumaparito sa lupa, tunay na naiisip ninyo na ang sanglibutan, kayo'y tinatago sa lilim nito, sa kadiliman nito, nang upang sa gayon hindi ninyo makita ang kaliwanagan ng araw, ang kaliwanagan ng ating dakilang Ama. Ngunit, kung inyong susuriin at uunawain ito ng lubusan, ang pagtatakip sa liwanag ng Ama ay katulad nga sa pagtatakip ng kumot sa araw. Oo, aking mga iniibig na mga kapatid,
Ano ang inyong kinakailangan kundi magmulat ng inyong mga matang? Ibiniyaya nga sa inyo ng ating dakilang Ama. Ang bawat pintig ng inyong mga puso o aking mga iniibig na mga kapatid, ito nga ay alaala sa unang mga tunog, sa inyong unang paglikha. Sa unang panahon na kayo ay binigyan ng anyo, ito nga rin ay alaala sa inyo ng upang sa gayon ay magunita ninyo kung ano nga ang inyong mga pinangako sa Ama. Hindi ba't ang kanyang mga pangako ay sinundan niya? Di ba't kayo ay binigyan niya ng biyaya nang upang sa gayon kayo ay unti-unti sa inyong bawat yapak makaabot sa buhay na walang hanggan? Kaya't sundan niyo rin ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang kalooban, ang kanyang pag-aaral, sapagkat ito ay ang inyong pangako. Siya ang inyong kawangis. Ngunit bakit hindi nga kayo gumagalaw ng katulad sa Ama, ng katulad sa Panginoon? O marami na kayong mga bahaging inyong ipinulot mula sa sanglibutan. Ito ay inyong hinukay sa inyong mga pagpapagal at sa kagustuhan na makahanap kayo ng mga butil ng kabanalan. Ngunit katotohanan, o aking mga iniibig na mga kapatid, wala nga kayong mahanap na butil ng kabanalan kung hindi kayo naghanap sa landasin na ibinigay na nga, na inilatag na nga sa inyo ng ating dakilang Ama. Kayo ay katulad sa mga naliligaw na bata, hindi kayo lumalakad sa landas na ibinigay niya sa inyo. Subalit, kayo nga ay lumalakad ng palalim sa isang madilim na kagubatan. Ngunit kung ito nga ay inyong gagawin ng aking mga iniibig na mga kapatid, paano ninyo makikita ang mga kumikinang na biyayang inilatag ng ating dakilang Ama para sa inyo, sa inyong landas sa kanyang iginawa para sa inyo, nang upang sa gayon maabot ninyo ang inyong mga tahanan na ginawa niya para sa inyo, nang upang sa gayon ang pangako niya para sa inyo ay matupad. Oo, tunay, ang isang tao ay natatakot mawalan ng salapi. Ngunit kayo nga ba'y natatakot na mawalan ng oras? Oo, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa sa inyo ay mayroong takot sa inyong mga puso. Ngunit ang takot bang ito ay nakatuon rin sa kung ano ang inyong mga iniibig? Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung saan nga kayo natatakot, ito nga rin ay nakatuon sa kung ano ang inyong iniibig. Kung kayo ay mas takot nga sa kapalaran ninyo rito sa lupa, ay hindi ba't mas naiibig ninyo ang lupa? Oo, mayroong kayong kagustuhan. Oo, mayroong kayong pagsisikap. Ngunit nagkakaroon ba ito ng pagkatuloy? Oo, sumasalamin ba ang inyong gawa sa inyong mga pagsisikap? Kayo ay magsipag. Kayo ay magbigay ng dugo. Kayo ay magbigay ng pawis. Sapagkat ang ating dakilang Ama ay hinahayaan nga kayo matumba, nang upang sa gayon sa inyong muling pagbangon ay makita ninyo na ang lakas ng inyong mga paa at binti ito'y nanggagaling lamang sa Ama. Kayo ay hinahayaan niya pumalpak ng upang sa gayon makita ninyo ang kamalian ng inyong mga gawa. Kayo ay hinahayaan niya na maligaw, ngunit sa katotohanan, ang kanyang mga kamay, hindi nga ito naligaw sa inyong mga palad rin. Ito ay kanyang kinakapitan ng upang sa gayon masundan niya nga ang kanyang mga pangako sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat ang kanyang pag-ibig, ito ay tapat. Sapagkat ang kanyang pag-ibig, ito ay nagbigay buhay sa kanyang pananampalataya
para sa lahat at bawat isa sa kanyang mga inilikha. Kaya't ito nga rin ay inyong gawin. Oo, ipalusog ninyo ang inyong pag-ibig. Oo, sulitin ninyo kung ano kayo ay mayroon. Sapagkat ito nga ay naibigay sa inyo ng kaitaasan ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon. Sa kanilang walang hanggang katalinuhan, sa kanilang banal na karunungan. O aking mga iniibig na mga kapatid, oo, hindi ninyo maunawaan kung bakit nga kayo'y nabigyan ng kapalaran na mayroon kayo ngayon. Ngunit kung ito ay inyong susundin ng mayroong pananampalataya, pag-ibig, at tiwala sa ating dakilang Panginoon, ay tunay nga kahit gaanong katinik ang inyong landasin. Oo, karapat-dapat na ito inyong masusundan. At kung kayo nga ay makatapos nito, kayo ay madadala sa kapayapaan. Oo, siyang may tunay na pag-ibig sa ating dakilang Ama, hindi matatakot sa kung ano ang magiging kapalaran ng kanilang laman. Oo, kayo nga ay natatakot na mahimay ang inyong mga balat at laman. Oo, kayo ay natatakot sa pagtingin ninyo sa salamin, nakikita ninyo ang inyong mga balat na nawawalan nga rin ng kanilang pagiging kabataan. Ngunit, di ba't katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay nilikha ng ating dakilang Ama sa kapalaran rito sa lupa ng upang sa gayon, hindi nga kayo maligaw sa kanyang harapan. Kayo'y napaparito, ito nga ay biyaya na rin, ngunit kayo ay kanyang inilikha ng may lubusang oportunidad ng upang sa gayon, hindi lamang pumaparito, ngunit maging isa sa kanya sa mga iba't ibang karunungan at paraan sa pananalangin, sa panggagamot, at iba't iba pang ang paraan. Kayo ay binigyan nga ng pagkakataon nang upang sa gayon, katulad nga sa pagtupad ng pangako ng ating dakilang Ama sa inyo, ay matupad nyo rin ang inyong mga pangako. Ibinigay niya ang lahat sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon sa lahat ng inyong mga utang kayo ay maging banal sa kanyang harapan. Maging banal na alagad. Maging banal na alagad at anak ng ating dakilang Ama. Kilalanin niyo na ang inyong mga sarili bilang banal na anak ng Diyos, nang upang sa gayon makilala ng Diyos kung sino nga kayo sa panahong kayo ay titipon muli sa kanyang kaharian sa tamang panahon. Oo, huwag kayo'y matakot sa laman. Huwag kayong matakot na kayo ay mapipigilan ng sanglibutan. Dahil, di ba't katotohanan na sa lahat ng mga nauna sa inyo, sila ay nagpanatili ng kanilang mga tungkulin. Sila ay nagpanatili ng kanilang pag-aaral at pagsusunod sa ating dakilang Ama. Matanggal man ng kanilang balat sa kanilang laman o hindi, ito ay kanilang ipinatuloy sa kanilang pag-ibig at pananampalataya sa ating dakilang Ama. Kinikilala nila kung ano ang tumatagal, ito ang Espiritu. Kinikilala nila ang kapangyarihan ng pag-ibig na maghahari sa poot ng sanglibutan at nakakalat sa lahat ng kanilang kapwa ng upang sa gayon, ang pag-ibig na ito'y na nanggagaling sa Ama na itinuro ng Ama ay ang siyang maging patnubay at gabay ng lahat at bawat isa sa pagbalik loob sa ating dakilang Ama sa anyo na mayroon ngang kabuluhan. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan. Ito ay ang aking binabati. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan
ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid. Mula ngayon at magpakailan paman, bawat isa ay tunay ngang inalagaan ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng kanyang karunungan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, ay tunay ngang inihahandog para sa aking mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga kaamuhan, na ang inyong mga bahagi sa buhay na ito ay tunay ngang magkaroon ng isang katuparan sa harapan ng dakilang Panginoon. Paano nyo nga ito makikita, aking mga iniibig na mga kapatid? Na ang bawat inyong mga karunungan ay taglay-taglay ang kanyang pag-ibig, na ang inyong mga pagparito ay tunay nga ninyong tutuklasin ang bahagi ng kaitaasan na makapagbibigay sa inyo ng isang karunungang kabanalan, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang inaaralan. Nakikita ba ninyo ang isang pag-aaral? Nakikita ba ninyo kung gaano nga kayo pinalagaan ng kaitaasan upang sa inyong pagparito ang bawat mga maliliit na butil ay magkaroon sa inyo ng isang matamis na bunga na sa pamamagitan nga nito, ito nga'y aanihin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat bawat isa sa inyo ay kinakailangang maghandog ng karapat-dapat. Marami ang sa inyo ay tunay na tinuturuan, ngunit kakaunti ang sa inyo ay nakakakita ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng kaitaasan ay tunay ngang ipinagkakatiwala sa bawat isa sa inyo. Inyong ang makita na sa inyong mga pagparito, ito'y inyong maging isang buhay. Ito'y inyong mga papagtagumpayan sa inyong mga sarili, na sa pamamagitan ng inyong mga salita, kayo'y maging kabahagi ng dakilang Panginoon. Ito baga ang inyong ninanais? Ito baga ang inyong ipinagpapasalamat sa dakilang Panginoon? Ito baga ang inyong binibigyan ng panahon sa inyong mga buhay, na sa inyong pagparito'y narito kayong titindig upang ang kahayagan ng dakilang Panginoon ang inyong maipakilala, upang sa inyong pagparito kayo ay tunay ngang di na magkakamali pa, bagkus nalalaman ninyo ang isang katatagan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ang buhay na ito ay tunay ngang magtuturo, sapagkat sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga sarili, kakitaan kayo ng isang pagtatagumpay na sa maliit na bahagi ng buhay na ito, kayo ay tunay na karapat-dapat na ihain sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ninyo, kayo'y kasangkapanin ng dakilang Panginoon upang ang kanyang bahagi ay tunay na maging isang buhay na patotoo sa bawat isa sa inyo. Tatawagin ba kayong karapat-dapat? Tatawagin ba kayong isang tapat na maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon? Tatawagin ba kayong mga banal sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong sisinuhin ay ang tunay ninyong mga sarili at ang inyong mga kaakuhan, na ang inyong kakitaan lamang ay ang inyong mga pagkatao, sapagkat nalalaman ninyong malibang makita ninyo ang inyong mga pagkatao, malibang makita ng tao na siya ay tunay na nagbabago sa harapan ng dakilang Panginoon. Anhin pa nga ba ang bawat mga pagkakamali, bagkus inyong ang tutunguhin patungo sa dakilang Panginoon ang katapatan ng inyong mga puso. Aking mga iniibig na mga kapatid, kalimutan nga ninyo ang bahagi na nakapagbibigat sa inyo ng kaganapan. Kalimutan ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na naglalakbay sa sanglibutan, bagkus kayo ay mga mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong sisinuhin ay ang inyong mga pagkatao na kailanman na hindi na nga kayo makakalimot pa sa bahagi na tinuturo sa inyo ng dakilang Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kanyang inaralan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang karunungan ay puspos at liwanag. Ang kanyang karunungan ay ipinagpapala sa bawat isa sa inyo, na bagamat ang buhay na ito ay tunay ngang nagtuturo, inyong ang masigitan pa ang pagkakataon at ang inyong mga sarili.
inyo pang masigitan pa ang buhay na ito, ang bawat oras na sa inyo'y pinagpapagal, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili ang inyong patutunguhan, kung kanino nga kayo babalik at kung kanino kayo magsisipagsinanampalataya. Sapagkat ang handog ng kaitaasan ay tunay ngang nagbubunga, harinaway ang bawat isa sa inyo ay tunay nga ring magbunga ng karunungan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong kakitaan ng isang matibay na pananampalataya, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang kakitaan ng isang malinis na pag-ibig sa inyong mga puso, na kailanman na hindi na nga kayo panghihinaan pa sa buhay na ito, sapagkat ang buhay na ito ay tunay lamang isang pag-aaral, kailanman na hindi na kayo kakitaan pa ng mga bagay na hindi karapat-dapat, bagkus ang inyong itinatanim at iginagawi sa inyong mga pagkatao ay ang bahagi ng para sa Panginoon, ang kabanalan na sa inyo'y itinatak at tunay ngang nagmumula sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, nakikilala ba ninyo ang bawat mga salita? Nakikilala ba ninyo ang inyong mga pagkatao na inyong tatahakin sa buhay na ito, na hindi lamang kayo gagawa sa mga bahagi ng sanglibutang ito, bagkus ang inyong tatahakin ay ang paglilingkod at ang nararapat na ginagawa ng inyong mga espiritu, sapagkat narito ang isang katapatan, narito ang isang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, narito nga ninyo binibigay ang panahon na sa inyo ay pinagkatiwala. Ito nga ang sa inyo'y patuloy na inihahandog upang kayo din naman sa inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng masigit na katiwala at higit na lalo kakitaan ng bawat isa sa inyo ng bahagi ng para sa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito nawa ang sa inyo'y patuloy na maging isang gabay, maging isang tala sa inyong paglalakbay, at higit na lalo, ito nawa ang inyong kakitaan ng pag-asa sa inyong mga buhay, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang inaralan, makita kayo bilang isang tagapaglingkod na tapat, at higit na lalo, ang bawat isa ay tunay ngang maging isang tunay na mag-aral sa kanyang harapan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, na siyang laging gumagabay sa bawat isa sa inyo at nagtuturo ng kabanalan na nagmumula doon sa kaitasan upang maghari sa inyo ang kaluwalhatian at ang kapayapaan na nagmumula sa Ama ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa inyong kaisipan na sa oras na ito sumasa inyo ang banal na Espiritu Santo na siyang lagi nang gumagabay sa bawat isang naghahanap at naghahangad ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Ngayon, mga minamahal kong mga anak, sa pag-unlad ng inyong mga kaisipan at pag-unlad ng iyong banal na paghahangyan upang kayo ay lagi ng bigyan ng pagkakataon, bigyan ng lakas ng inyong mga puso't damdamin at isipan
na kayo sana'y magkaroon ng katuparan sa inyong mga hangarin sa buhay. Sapagkat kayong mga minamahal ay binigyan ng pagkakataon. Binigyan ng lakas upang may isa't katuparan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kayong mga anak na tunay na espiritista o tunay na binigyan ng pangalan ng espiritismo upang inyong maisakatuparan ang mapalad ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang bawat isa ay binibigyan palagi ng kalakasan upang kayo ay manindigan sa inyong mga pangako sa harap ng Panginoon. Nalalaman ko ng bawat isa sa inyo ay isa kayong sundalo ng Diyos upang inyong maganap ang inyong mga pangako sa harap ng Panginoon. Nalalaman ko ng bawat isa sa inyo ay hindi matutulad sa mga taong hindi naghahangad ng kabutihan sa harap ng Panginoon. Naway magpakalakas kayo upang inyong maisakatuparan ang inyong mga pangako sa harap ng Panginoong Diyos. Sapagkat napakahirap ang mangako na hindi maisakatuparan ang lahat ng kalooban ng Panginoon. Kayo ay tunay na espiritismo upang ipagkaloob sa inyo ang kaliwanagan ng Diyos upang ibabasa iyong mga puso't isipan ang tunay na karangalan na nagmumula sa Ama. Huwag ninyong ipagpapaliban, mga minamahal kong mga anak. Lalong-lalo na kayong mga kabataan na nag-umpisa pa lamang upang saliksikin ang mga bagay na ang kalooban ng Diyos ay napakasarap. Huwag ninyong ipagpapaliban, kundi mangako kayo na may malinis na isipan, puso't damdamin at kalooban upang inyong may sakatuparan ang lahat na ang salita ng Diyos ay totoo at inyong isabuhay sa araw-araw ninyong buhay. Lalong-lalo na kayong mga may anak na may pamilya na, napakasarap na kayo ay pinagkalooban na ng Panginoon upang ituro ang kabutihan, kalinisan ng isipan upang magkaroon kayo ng pagkakaisa sa pangalan ng Panginoon na kayo na nga ang tunay na mga anak na tumutupad ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Kayo'y lagi nang binibigyan ng pagkakataon. Binabasbasan ng Ama upang ituro sa inyo kung ano ang inyong dapat na tunghayan sa harap ng Panginoon. Sapagkat ang isang mambabatas ng Diyos ay mayroon tunay na damdamin upang kayo ay pagkalooban ng malinis na isipan upang inyong maisakatuparan ang inyong hinahangad sa harap ng Panginoon. Naway, huwag kayong magpapaliban, kayong mga kabataan na unti-unti nang umaangat
at nakakaalam ng kabutihan tungo sa Espiritu na siyang laging itinuturo sa inyo. Dahil ang laging sinusubaybayan ng Diyos ay napakasarap kung inyong tinutunghayan ng kalooban ng Panginoon ay mamalagi sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban. Sapagkat panahon na upang inyong malaman, inyong saliksikin ang lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat panahon na upang kayo'y maging panatag sa inyong mga tungkulin, mga minamahal kong mga anak. Sapagkat ang ginagabayan ng banal na Espiritu Santo ay tunay at nagpapakatotoo sa inyong mga puso upang ito inyong malaman ang katotohanan na ang Diyos ay iisa lamang upang kayo ay tulungan sa mga daan ng katotohanan upang hindi kayo maligaw sa araw-araw. Maghari nawa sa inyong lahat ang kabutihan, ang tungkulin na inyong pinanghahawakan ay isang ganap na banal upang ito ay inyong gampanan sa oras ng pagtuturo ng mahal na Panginoong Hesukristo. Maghari nawa sa inyong lahat ang kabutihan, kaliwanagan, at ang paghahari ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo namang lahat na lagi kayong mabuting anak na tumutupad ng tungkulin sa harap ng Panginoon, sapagkat iyan ang tunay na daan patungo sa kaitaasan upang ibaba't ipagkaloob sa inyo ang dakilang salita ng Diyos, Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig, ang kaluwalhatian, at ang kapayapaan. Maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailanman. Ako si Apostol Juan Bautista upang sumanib sa inyo mga puso na ang salita ay binaba at ipalagdanap ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Ay Diyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga inibig, sa bawat panahon na inyong inilalagi, sa patruan ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat ebanghelyo na nariyan sa inyo pinagkakaloob ng kaitasan ay maging tulad sa isang ginto na nanaisin ng sino man dito ay makatagpo ng inyong bahagi bilang isang mag-aaral sa patruan ng dakilang Ama ay magsipag-igaya upang umalam at hangarin ang kabutihan ng Panginoon ayon at patungkol sa kanyang mga layunin. Na kayo bilang kamanggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan ay manatili sa inyong paggawa, sa inyong paglilingkod, at sa inyong pananampalataya. At ang pananatiling ito ay huwag na huwag kakitaan ng panghihina,
Kung hindi buo sa inyong loob sa tuwina, ay nagdudumali ang inyong mga pangyapa upang ang inyong mga sarili ay maihandog ng may kagalakan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't mabuti ang mga araw na tulad na ito, na kayo'y narito at nakikipagniig sa harapan ng dakilang Diyos. Ngunit higit na magiging mabuti kung sa bawat panahon na kayo'y naroroon sa labas ng kanyang tahanan ay nananatili sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban ang kanyang mabubuting salita, na ito'y nagagamit ng inyong kabuuan sa bawat pag-aaral ng buhay. Hindi lamang sa inyong tahanan, ngunit sa bawat pagkakataon na kayo ay tinatawagan ng sanglibutan. Nananatili ang inyong mga sariling gumagawa ng kagustuhan ng dakilang Panginoon. Sapagkat maliban na ihag nyo ang inyong mga sarili na gumawa sa kanyang salita, ay doon lamang ninyong mararamdaman ang kapayapaan ng inyong mga espiritu, na hindi tumatanaw sa kung ano ang liwanag na mayroon ng sanglibutang ito, kung hindi liwanag ng kaitaasan na hinahangad ng inyong mga espiritu. At ang lahat ay magiging tuldok sa inyong paningin, sapagkat nagniningning ang liwanag at kabutihan ng Panginoon sa bawat isang nag-aaral sa kanyang kapurihan. Kaya't aking mga inibig, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinatawagan ng pakaka, piliin ninyong kumaroon sa tahanan ng Diyos, na hindi nagtatalong sira ang inyong mga sarili, kung ano ang tutok din ng inyong mga puso. Kung hindi kayo sa inyong mga kalagayan ay natanim na ang isang katatagan na anuman ang mangyari ay uunahin at uunahin ng inyong mga espiritu ang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang layunin, ito ang inaasahan, at ito din ang kinakailangan ng inyong mga espiritu upang anumang baluti na hindi nararapat sa inyong mga kalagayan ay mapalitan ng kalinisan at kabanalan na siyang ninanais sa inyo ng mga kabatlayaan. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay laging nakatingin sa lahat at bawat isa, sa lahat ng inyong mga gawa, sa lahat ng inyong mga pagtitiis at pagsisikap, sapagkat kailanman ang kaitaasan ay hindi nag-urong ng kanyang mga kamay doon sa mga nangangailangan. At sino nga ba ang pinaka-nangangailangan, mga inibig na mga kapatid, kundi ang inyong mga espiritu,
Dito marami ang nagugutom. Marami sa sanglibutan ng mayroong karamdaman, kasakitan. Meron ding mga aba o dukha na sinasabi. Mga bao na sila rin naman sa kanilang mga sarili nagkakaroon ng kakulangan. Hindi ba ang Diyos ay naaawa doon sa mga nangangailangan? Kayo ito, mga inibig na mga kapatid, na ang lahat at bawat isa ay tulad sa isang aba sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo ang mga nalugmok sa putikan, mga inibig na mga kapatid. Kayo rin ang tulad sa mga bata na tinuturuan ng mga banal kung ano ang dapat at sa hindi dapat gawin. Kung ano ang inyong dapat lakaran at ano ang sa inyo'y magbibigay ng kapahamakan. Sapagkat sa maraming adikain nga ng tao, ninasa niya dito sa mundo na magtagumpay sa sanglibutan. Ngunit ang katagumpayan, ayon sa Espiritu Santo, ay hindi niya nga magawa-gawa. Bagamat sa maraming pagsisikap na ibinigay niya sa kanyang sarili, bagamat dito'y tulad na nga siya sa isang pagtitiis, ngunit anong uri nga ba ng pagtitiis ang hinahanap ng kaitaasan? Walang iba kundi ang pag-ibig. Na ang pag-ibig na ito, mga inibig na mga kapatid, ay hindi pag-ibig sa sanglibutan, kundi ang pag-ibig sa harapan ng dakilang Panginoon, na siyang magbibigay sa inyo ng gabay patungo sa kaitaasan, patungo sa kapilingan ninyo ang dakilang Panginoon. Na kayo, mga inibig na mga kapatid, ay hinahalina tulad kayo na tinatangay sa magkabila-bila ng tubig at kayo hinahampas ng maraming pagsubok. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ng kaitaasan? Hinihintay ang inyong pagbabalik loob na sa maraming uri nga ng inyong pagkakasala at patuloy na pagpili dito sa sanglibutan. Piliin nga din naman ninyo ang inyong Ama na nasa kaitaasan. Sa malabis na pag-ibig ng tao dito sa sanglibutan, ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa maraming kapahamakan, sa maraming bitag at kamatayan, sa paulit-ulit na kalagayan ng isang espiritu na inilalagak at itinatatali niya ang kanyang sarili sa alitigtigin ng sanglibutan. Kailan nga ba ninyo makakamit ang kalayaan, mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat wala nang ibang kalayaan pa ang hinahangad ng mga banal, kundi ang matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon. Gayun din nga kayo, mga inibig na mga kapatid, kung kayo ay palalayain sa maraming bagay, ano ang inyong unang gagawin? Nasaan nga ba ang inyong puso? Saan nga ba patungo ang inyong mga lakad? Sapagkat kung hindi nga ninyo nasisino ang inyong mga sarili, kung hindi nga nakikilala ng isang tao ang kanyang tunay na ako, ay tulad lamang siya sa naliligaw, tulad sa isang bulag, tulad sa isang pipi at bingi. At mananatili kayong mga aba, mga inibig na mga kapatid. Mananatili nga kayo dukha sa harapan ng dakilang Panginoon. At mapagkakatiwalaan nga ba ang mga ito kung kayo sa inyong mga sarili ay nagkakaroon ng kakulangan? Mga inibig na mga kapatid, ang sinasabing kalayaan nga na ibinibigay sa lahat at bawat isa ay hindi isang kalayaan ng tao upang gawin niya ang mga bagay na ninanasa ng kanyang kalooban, kundi ang kalayaan ng isang espiritu gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy nga ninyo sa pag-aaral, unti-unti na nga ba ninyong kinakalaga ng inyong mga sarili sa mga alitigtigin, sa bawat kapit ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa sanglibutan? Mahaba ang proseso na sinasabing kaligtasan, mga inibig na mga kapatid. Malibang magkaroon muna kayo ng kalayaan dito sa sanglibutan sa mga bagay na tinatawag na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon,
Doon lamang magkakaroon ng pasimula ang isang espiritong matuklasan niya ang kanyang sarili kung ano nga ba at saan nga ba siya patungo. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy nga ng inyong mga pag-aaral, ay hinahalina at patuloy ang pag-asa ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Tulad ng isang binhi na itinatanim sa bawat matabang lupa at naririto ang pangangalaga ay binibigay sa lahat at bawat isa upang hindi nga magkaroon ng kasayangan. Upang hindi lamang ito tulad sa isang apoy na unti-unting nauubos, kundi tulad sa isang liyab na nagiging tanglaw ng sanglibutang ito. Tulad ng isang araw na patuloy na nagbibigay init sa inyong mga pagkatao, nagbibigay alab sa inyong mga espiritu na magpatuloy, na magkaroon ng kalakasan, hindi lamang sa kalakasan ng inyong mga katawang laman, kundi ang kalakasan ng isang espiritong nagnanasa at patuloy ang kanyang pagnanasa, matupad lamang ang kalooban ng dakilang Ama. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga paggawa, sino nga ba ang unang nakakakita? Hindi nga ba kayo rin? Sa inyong mga paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sino nga ba ang unang nakapapansin? Hindi nga ba kayo rin? Nakikilala na nga ninyo ang inyong mga sarili at naririto tinuturuan kayo ng kaitaasan, ng tama, na ayon sa kabanalan at katwiran ng dakilang Panginoon, gayon din na naayon sa kanyang mga batas. Hinihintay na nga lamang ng kaitaasan ng bawat paggawa ng lahat at bawat isa, na hindi lamang ang inyong mga kalayain manatili dito sa sanglibutan, kundi dumating ang panahon na kayo rin naman ay piliin nga ninyo ang Diyos sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon. Piliin at alalahanin nga ninyo ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pag-aaral na patuloy na sa inyo ay ipinagkakaloob. Maging bahagi ng inyong mga pagkatao. Maging gabay ng inyong mga espiritu patungo sa daan na nilakaran ng dakilang Panginoon. Kayo rin sa inyong mga sarili, manatili ang pananampalataya, sapagkat kung hindi nga ninyo nakikita ang kinabukasan, mga inibig na mga kapatid, katotohanan ng aking sinabi, simula pa nung una sa inyong pagkakalika, ayon sa wangis ng dakilang Panginoon, ng isang espiritu ay nakauunawa kung saan siya nga patungo, kung ano ang dapat na kanyang gawin, kung ano ang dapat na hindi ginagawa ng isang banal, ayon sa katwiran ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan, mga inibig na mga kapatid, ang isang espiritu, ang isang tali na nag-uugnay sa tao sa harapan ng dakilang Panginoon. At kung ito nga ay mabibigyan nga ninyo ng kamalayan sa inyong mga pagkatao, katotohanan nga ng aking sasabihin, kailanman ay hindi kayo mabibigo. Kailanman ay hindi kayo mapuputulan ng pag-asa, sapagkat dito ang isang nag-iisang tali na sa inyo ay ipinagkaloob simula pa nung una ay ang isang espiritu na nananatili, nakaugnay sa tunay na puno ng ubas. Ito lamang ang aking bahagi, at sa pagpapatuloy nga ng maraming pag-aaral, mga inibig na mga kapatid, ay huwag nga kayong magkaroon ng kasawaan, sapagkat ang kaligtasan na sinasabi ay mahabang proseso. Umaabot ng panahon, ngunit sa isang tao na nagkakaroon ng tunay na pagbabago at pagtanggap sa kanyang sarili sa salita ng dakilang Panginoon. Tulad nga ng sinabi ng isang Kristo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito lamang ang aking bahagi. Mga inibig na mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig
ang siyang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.